naging paghaharap ni na Imelda at Rosalinda. At ikaw naman, ate, ikaw na nga ang nakitira. Nag-uwi ka pa ng souvenir, ikaw pa ang galit. Ilang buwan ka nang nakikitira sa bahay ni Imelda? Magtatatlong buwan na. Alam mo bang kanya ang bahay? Pansamantala lang naman eh. Hindi, sabi nila pansamantagal. Alam mo ba na merong karelasyon si Mark na Imelda na 12 years na sila at may 2 anak? Nung una, wala. Pero nung 3 taon na yung anak ko, tsaka ako nalaman kasi hindi na kami nakakaupa ng bahay. Ah, so dati tinira ka ni Mark sa ibang bahay. Nangungupahan kami. Okay. So hindi mo alam na meron siyang kinakasama? Hindi. So bitbit mo dun sa bahay nila Imelda na hindi naman bahay ni Mark ang una mong anak. Ilan yon? 3. 3. So ngayon, kinailangan mo na makitira sa kanila. Wala na ba kayong mga respeto sa mga sarili nyo? Wala na ba kayong respeto sa pagkababae ninyo? Wala na ba kayong respeto sa mga anak ninyo na hindi nyo kayang tumayo sa sarili nyong mga paa? At hayaan na patuloy kayong ginaganon nung Mark? Ayokong gamitin ang salita na yon, pero hinahayaan nyo si Mark na babuyin kayo. Pagmamahal yon, Rosalinda? Sabihin mo sa akin. Pagmamahal pa rin yun, ma'am. So ganyan kayo araw-araw. Ganun sila. O bakit pa tayo nag-uusap dito? Payag naman pala kayong sinasalaula kayo ni Mark eh. Bakit pa tayo naman nag-uusap? kasi ma'am umalis ni Mark eh. Gusto niya sa kanya eh. Manap ko ng lalaki mo! Naturalesa, Rosalinda, siya ang una, siya ang orihinal, siya ang 12 years ng kasama. Hindi naman sila kasal. At higit sa lahat, Hindi sila sa kanya kasal, ang hindi kayo bahay. Ano ba meron yung Mark? Guwapo. Ha? Guwapo. Gwapo. Mabait, malambing, mapagmahal. Sabi mo lang yan! At ang nakakaloka pa dito, napag-alaman ko, base sa naging research ng team namin, kayong 3 babae, pumapayag kayo na may schedule ang something-something nyo. So meron ba kaming dapat sisihin? O, eto na. Kapit ulit. Kapit, 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 kapit. Rosalinda, kailan ang schedule nyo? Anong araw? Pagpatay ang ilaw. Ha? Pagpatay ang ilaw. Pagpatay ng ilaw. O, di ba wala ka? So, ibig sabihin, kinikilig ka pa na gabi-gabi ikaw ang kasama? Napalaman ako ng asawa mo. Ng asawa mo, tandaan mo yan. Kaya kahit palamunin mo ako, wala kang pakialam. Kapag nalo mo mo eh. Hoy! Alam mo, doktora, okay, nauunawaan natin ang damdamin ng lahat ng tao. Talagang tayo hindi makapayag. Alos tayo lahat parang hindi natin maunawaan bakit ito ang nangyayari kay Imelda at kay Rosalinda, doktora, na para po bang wala na silang tinatawag na delikadesa. Ang sense of propriety na tinatawag o yung delikadesa, napaka-importante po yan lalo na sa mga kababaihan. Kasi ito po yung pamamaraan kung paano kayo magtuturo ng respeto sa inyong mga anak. Respeto sa sarili, respeto sa ibang tao. Pero kung ganyan po na ginagawa nyo at paulit-ulit pa, hindi lang po pambababoy sa sarili ang ginagawa nyo, kundi pati yung pamilya na kayo yung mga anak nyo. Ganun na nyo ba gustong palakihin ang mga bata? Maraming salamat, Dr. Camille. At yun ang dapat pumasok sa isipan ninyo, yung pangalagaan at protektahan ang mga anak ninyo. Kung sa inyo nga wala siyang galang, walang respeto, hindi malayong baka dumating ang araw, magawa niya yon, wag naman po sana.
Hindi ba mga kasawsawan? Ay, nakutsyang mukhang pati ang mga babae dito kinilabutan sa maaaring ang mga mangyari pa sa mga darating na panahon pag ito'y nagpatuloy. Kaya mga kasawsawan, iparinig natin ang ating boto kung tayo ba isang ayon o hindi sa ganitong klaseng setup ng tinatawag nating pamilya. Boto hands, go! Nako, maliwanag, Ate Rosalinda. Nakita mo naman, ang nakataas ay parang puro puti na sinasabi nilang bilang babae. Hindi lang yung pangangailangang pisikal ang dahilan kung bakit ka nabubuhay. Lalong-lalo na kung ikaw ay ina na. Sabi nga ni Chang, dapat inuuna ang anak kesa sa sarili. Yan ang ating boto hands. Ano nga bang naisip niya at pinagsama niya sina Imelda at Rosalinda sa isang bahay? At bakit pati ang pamangkin ni Imelda ay nagawa rin niyang patulan? Pakinggan po natin ang panig ni Mark Gadwa. Pasok! Mark! Mark, diretsa ang tanong, anong pumasok sa isipan mo at pinagsama mo sa isang bahay si Imelda at si Rosalinda? Kasi po ma'am, na gano'n na eh. Yung trabaho ko po, bali huminto. Kaya sinabi ko na lang kay Mel na, Mel ba pwedeng si Rosalinda dalhin sa bahay. Pumayag naman po siya. Ang tanong ko, Mark, anong magiging pakiramdam mo kung mag-uuwi ng lalaki si Imelda at sasabihin niya sa'yo, Mark, pwede bang ditong matulog yung lalaki ko kasi pansamantala lang naman? Papayag ka? Ay hindi po. Oh, Asawa po ako eh. so hindi ka papayag. So bakit kailangan ngayon sa gusto mong mangyari, pumayag sila? Matagal ko na pong sinasabi sa kanya yan na meron na akong iuwi na babae. Alam niya po yan eh. So kailangan tanggap lang niya, Mark? Hindi po. Wala kang Ano rin po, sinabi ko sa kanya kung pwede, sama ko na lang si Rosalind dun sa bahay namin. Ang tanong Tinanggap ko, niya naman. Mark, ang toothbrush mo ba pinahihiram mo sa ibang lalaki? Hindi po. Ang brief mo, pinahihiram mo? Hindi po. Okay. So, ibig sabihin, merong tinatawag tayong respeto sa pangsarili nating gamit. Hindi ba sa palagay mo, sa ginawa mong yon, wala kang respeto kay Imelda na nag-uwi ka pa ng babae na merong anak sa una at may anak kayo doon sa bahay kung saan ang may may-ari ay si Imelda. Hindi ba para sa'yo medyo sobra na yon at medyo kakapalan ng mukha? Hindi naman po. Sinabi ko po sa kanya na ano. Hindi naman po. Abay, hindi ka taka-taka kung para sa'yo, wala lang yon, kaya nga nagawa mo pang patulan din ang pamangkin ni Imelda. Kung paano nangyari yon, aalamin natin mula mismo kay Mark sa pagbabalik po ng Face to Face. At sa nakikita natin dito, tapos na siya sa'yo. Anong edad mo? 45. Tapos na siya sa'yo. Ate Rosalinda, anong edad mo? 37. Ang edad ni Rosalyn, 18. Ang lapit lang ng 18 sa 12.